Hi guys! Another video again. So, wow, may nakita akong video. So itong video ay pantungkol sa budget na hiningi niya sa Department of Education nung andun pa siya before she resigned. So, panoorin natin. Tatlong video yan. Nagpa-interview siya kay GME. So, panoorin natin. Matapos umani ng iba't ibang batikos sa kanyang inasal sa budget hearing ng Kamara, iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya spoiled brat. Alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat. Inakusahan ng bise sina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Saldico bilang dalawang taong may kontrol umano sa budget ng Pilipinas. Wala pang pahayag sina Ko at Romualdez kaugnay sa mga aligasyon. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. So maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion.
At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need, ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya, diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may, How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. As, when the GAB came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila.
yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Makikita natin na let's stick to our plan, atakihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal. So, binigay naman niya yung details. Pero, na-approvean or hindi? Or nagamit or hindi? Ang tanong natin dyan. Kasi sabi niya huwag gutay-gutayin. Pero, kung kunwari hindi siya ginutay-gutay, may question pa rin doon Gagamitin niya din kaya lahat. Or, sa dalawa na sinasabi niyang tao na naghahandle ng approval, si Ko or Gu ba yun? Ko and Romualdez. Sila ba ang treasury? Or sa bagay, Congress sila ang nagde-decide kung i-release o hindi. So parang yan ang treasury na sinasabi natin pag sa part ng isang pagiging leader through election through isang organization. Sila gobyerno Pag i-base natin sa isang organization, kasi may president, secretary, treasury, vice president, sinasabi nila, di ba? Tapos yung iba pa. So kung na-approvean yun, gagamitin ba din ng tama? Kung na-approvean, pero umalis siya, saan kaya nila ginamit? Ang dami kong comment, nakitang comment doon na in-screenshot ko siya. Kasi pwedeng doon din nila ginamit. Na-approvean, pero iba ang gumamit. Kasi dami pa rin iiral sa utak natin kung kunwari, yun nga, sabi ko hindi ginutay-gutay. Or ginutay-gutay, pero hindi pinigay sa kanya, pero ginamit ng iba. Or mismong, yung nag-approve. Ano bang nangyari sa ating presidente? Ba't parang ina-under? From the very beginning na nag-aano na ang korupsyon. Pwede namang alam ng leader, may commission. Or ginitoy-gutay. Kasi may mga comments din na nagsabi na ganyan talaga, lalo pag iano nila sa private organization. So noon pa ginagawa. Hindi lang yung presidente ngayon, pero the past presidents, kung sino man nakaupo sa Congress. So parang pasa-pasa lang yung technique. Para, ano ba yun? Para mapagtakpan yung ginagawa mo, ipapasa mo sa next na nakaupo sa Congress. Kung kunwari, kasi every election is napapalitan din yan. Parang president, kung ginawa ng nakaupo, noon, ipasa niya ganito, ganyan kasi ang gawin mo. Parang pinapasan yung maling gawain niya para hindi lang siya ang gumawa. Cycle din lang yan. Na kung ginawa mo na kukonsensya ka, imposibleng walang konsensya din yan. Para may kasama ako, idadamay ko yung next. Depende na lang sa tao kung gagawin niya o hindi. So medyo nakakonsensya siguro si Vice President. Kasi sabi ko nga, kahit kaano ka-tough ang isang babae, meron at meron pa rin yung empathy sa kanya. Yung kung may away, kunwari, ganun, kahit gaano ka kasamang babae, kahit killer ka, may part na empathy, ang laki ng pagkakaiba sa lalaki. Gagawin at gagawin talaga nila yan. Kaya sila ang number 1 leading ng crimes natin. And, kaming mga nagsasalita ng katotohanan, is hangad namin ang katotohanan din at honesty. Kasi pera ng bayan yan taxes. At may karapatan kami. Kahit 5, sasabihin sana, kahit anong plan ng Vice President, o yung senators, lahat, mayors, governor, kahit radyo man ipaparinig, television, kailangan namin yan. May karapatan kami. Kami ang pinakamalaking may karapatan. Ikaw nakaupo ka kasi gusto mong gawin yung trabaho. Ikaw ang nag-volunteer. Ang kapal ng mukha mo kung sasabihin na ako nang ang gagawang trabaho. Kapal ng mukha mo din na nag-volunteer dyan at umupo. At
at hindi mo gawin yung trabaho mo. Nakasalalay din ang image mo dyan as being nakaupo dyan as leader namin. Kababudget nga namin na kami mismo na namumuhay eh. 5, hinahanap, di ba? Kayo din na nagbabudget sa bahay. I-compare mo naman sa gobyerno. Yung pagpapagawa ng mga roads na yan. Minsan yung hindi na ano din yung ano, di ba? Nasusunod yung budget. Kulang-kulang pa nabawasan. Sa papel, yun ang lumabas. Pero yung dumating. Kaya hindi na nasuseldohan ng tama yung ano, trabahador. At yung magkukontract sana na gagawa, private or public, galing sa gobyerno. Kung anong dapat kunin niyang sweldo or bayad ng contraction service, is dapat yun, hindi susobrahan. Sakto lang. At kukulangin sila ng habulin nyo. Hindi ko talaga naintindihan yung mga politicians na wala namang mali yung sinasabi ng iba na sinisita yung mga gawain nilang mali. Hindi naman yung buhay nyo ang sinisita, yung trabaho nyo. Kung buhay nyo, sige. Yun ang sabihin nyo ng below the belt na. Yung mga taong gumagawa ng vlogs or content or ganito. Or yung mga naririnig yung kwento-kwento dyan. Mostly namang naririnig ko sa social media at sa iba is yung trabaho ng politician na to. Yung laging tanong is saan kaya napupunta yung budget? Saan kaya? At kanino kaya? Or buo kaya? Wala ka naman naririnig na tungkol sa buhay nila. Minsan, siguro kung kilala nila or kasin nila, kapitbahay nila, chismis, di ba? Hindi naman chismis ang ganito. Kasi karapatan namin na malaman yung mga resibo, kahit sa bibig nyo, yung resibo kung saan ginamit yung mga budget, yung mga taxes na galing sa mga tao. Okay, kung ibibigay sa as a tulong sa bayan, yung mga na ano sa sakuna, normal naman yun. Yun ang laging sinasabi eh. Pero pag sa gumawa ng may plan na project, hindi as in sinasabi yung amount. Tapos kulang ba or sakto or nagamit ba lahat, kung may sobra man dapat ibalik para magamit sa iba. Kasi ang bilis ng sakuna na nangyayari sa atin, di ba? Yung mga bagyo na yan. Doon mo masasabing pwedeng magbigay ng free foods sa mamamayan. Or di kaya gumawa ng paraan para hindi masyadong maranasan yung floods. Pero yung kakasuhan mo yung tagapagsalita, yung may courage and confidence para sabihin yung totoo sa gobyerno, iba na yun. Yan ang laging cycle natin sa gobyerno. Kaya nga, merong mga terrorist na sinasabi nila na lumalaban sa gobyerno. Ako, mas papanigan ko sila kung yung pinaglalaban nila ay tama. Pero yung ginagawa nilang pinapatay nila ang kapwa nila, hindi. Yung ipaglaban siguro yung tama. Yung gagamitin nila yung organization nila para manakot ng ibang tao, mali din naman sila doon. Tapos kung hindi nila nakuha yung gusto nila, papatayin nila. Yung ipaglaban dapat siguro yung tamang karapatan. So may mali sila, may mali yung gobyerno. So, well, may nakita kong post na about drag race. Tapos may nakuha ko ng video, panoorin muna natin. So, kung lahat center, pati ng drugs. Kasi alam nyo, Filipino is ang daling kausapin kasi tungkol sa pera. So, buong mundo alam din mukhang pera ang Filipino. Hindi nila iniisip ang dignity na sinasabi nila. May part na humble sila pero too much humbleness na sinasabi nila. Pwede nilang paapak yung dignity nila basta merong pera. So, doon yung mayaman yung iba. So, kung isa kang drug dealer, kunwari, nagsimula yung invention ng drug sa Europe, Western, or isa sa country sa Asia. Tapos, kasi bawal yung drugs, para yung business, maghanap siya ng taong pwedeng susulan. Or,
Kasi ganito, ganyan. Ang itsura ng drugs na to, ganito ang work niya sa isang tao. Naghahanap siya ng mauuto na tao. So hanggang nakahanap siya ng iba-ibang tao sa iba-ibang lugar sa buong mundo. Then sisimulan na nilang mag-trade through, of course, tago-tago din. So, yung mga taong yun na nagpauto, binenta na nila yung dignity nila, lalo sa kasamaan. So, balik tayo kung bakit Pilipinas is always the center of everything. Kasi ang dali nilang paniwalaan lahat. Kahit yung fake news, kahit mali na chismis, kahit mali na sabi-sabi. Yung, dahil sa malaki yung pangarap nila, pwedeng gawin nila lahat. Kasi ginagawan din naman ng ibang tao sa buong mundo. Pero mostly kasi. So, sa tingin ko, kung noon, yung Antichrist is malakas, pero ang sa tingin ko is dito rin ang naging center niya. Kasi pag ikaw ang center, ang dali din mapagkalat niya ang pagiging Antichrist na sinasabi or masamang gawain ng tao. Sabihin mo, sila ang nagsimula. Yung si Israel at yung pagwawar nila sa Palestine noong 19 etc. Yung bombing one another, yung oppressing one another, kahit yung Western and Europe sa Africa. So, kung sino man nagsimula sa kanila na part, or both, I can say, doon din magsisimula ang lahat. Pero sa pag-uugali na mag-spread ng lie, tapos mag-chismis, sa tingin ko dito, sorry to say, excuse me, nahirapan akong umupo eh. Sorry to say, pero sa totoo lang, compare natin yung mga pag-uugali natin Filipino, very vocalist din kasi tayo. Sa ibang lahi, mas alam natin yung rules na Filipino kaysa sila. Kaya sila na-oppress kasi hindi nila alam yung rules nila and law. Even sa nature, as being human, yung freedom. Minsan para hindi tayo, alam ko yung ibang Filipino na OFWs dyan para hindi ma-abuse ang sarili nila is ang ipaglalaban nila sa kanilang amo is I know my human rights. Automatic alam na ng amo nila yun. Narinig ko yun lagi sa sabihin mo lang naman sa kanila is I know my human rights. At the courage and confidence. Alam ko kaya ng mga Filipino din yan pero nagagamit nila sa maling paraan. Kasi dito ang sentro ng Christianity din, di ba? So, anong connection ng mga pinagsasabi kong ito sa lahat? Paano kung tayo din kaya ang magiging sentro ngayon ng magandang pagbabago? Gawin nating lahat as being Filipino. Na maging sentro ng kabutihan, ng helping, sharing, ng respect, ng courage and confidence pero sa tamang paraan, ng totoong dignity. Yang pagpatay sa pagbili ng drugs at paggamit. Yang gobyerno na iaayos na nila ang sarili nila, wala ng corruption. Kung kunwari may mamamayan na sabi ng saloobin ng sita, nagtanong sa resibo kung tama bang ginamit. Basta gawin nila yung trabaho nila at ipakita nila na tama yung ginagawa nila. Pero pag dumating na sa patibuhay nila, well, doon na sila magkokorek ng mamamayan. As being mamamayan, tulungan nyo din yung mga leaders niyo. From president until iski or barangay. Hindi laging inaasa niyo yung niya sa gobyerno kasi ang trabaho lang ng gobyerno is ilid tayo sa tama. Mag-advise kung kailangan, pero dapat kailangan lagi kasi nagiging lost na tayo sa tamang daan, spirituality and physically. And lost. Yung tama din, mga pulis, gawin din talaga nila yung trabaho nila. Kasi sila din ang mismong gumagawa ng masama. Sila din mismo ang gumagawa ng crimes. Parang ginagamit nila yung positions nila from higher to lower na panakot. Lalo yung mga hawak nilang guns. Pag may ayaw nilang narinig, parang ipapairal nila sa ego and pride nila. And insecurities din aanuin nila yung kapwa nila na sasabihin na, hindi mo ba alam kung sino ako? Bragging.
Tapos pinagalaban naman ng isa yung karapatan niya na hindi porket pulis ka, ayun, labas ng ano. So, ayan mismo ang narinig natin sa news din also, 'di ba? Tapos sa Tulfo kasi sino bang mahilig manood diyan? Sila din ang na governments and the government or politicians or yung mga military or police, etc. Sila ang number one na cause ng sexual assault din. Pambababae, pamlalalaki. At kunwari pa, sila pa yung ano, number one, ano ng kaplastikan. Ito ang hindi natin naintindihan sa pagiging plastic. Porket tahimik, plastic, hindi po. Ang plastic is, or hypocrite na sinasabi din nila, yun ang plastic is, ang ganda ng sinasabi niya sa harapan, yung mga words. Pero sa gawa niya sa likod, babaero, drug dealer, human trafficker, ano pa, parang mapapa-side eye ka na lang. Etc. na masasama. So, corruption din yun. Corruption sa pagiging hypocrite at plastic. So, ibahin din naman natin yung isang tao kung talaga nananahimik lang siya, nakikisama. Pakikisama is not pagiging plastic. Minsan, tahimik ang tao kasi pag magsalita, kasi minsan kasi ay naririnig mo yung ibang tao galing magsalita eh. Mag-advise, pero sa gawa nila, hindi nila nakikita. So, bago ko gawin to, ginawa ko din yung work ko sa sarili ko. Yung healing is or dark work na sinasabi nila sa sarili, is lininisan ko muna yung mga kasalanan ko, inaccept ko muna, nag-ask ako ng forgiveness kahit nga pang pagpatay ng ants in ano ba yun? Ipis, yun, yung may pakpak. Kailangan, kasi buhay din sila eh. Yung mga earthworm, minsan, mga bata tayo, yung ginagawa pa natin, sinachap-chap natin sila, yung mga bulaklak, yung imbis na alagaan, kinukuha natin sila, binubunot natin sila, okay lang siguro na ikat mo para palamuti sa bahay, pero yung sisirain mo siya tapos tatapon mo lang. Kasalanan din naman yun sa nature. Yung pagbabasura ng mga plastic or yung hindi madaling, not biodegradable, yun pala. Tapon-tapon mo lang dyan. Kasalanan din naman yan. Kasi itong mundong to gawa ng ating Ama na Panginoon. So lahat, accept. And nagko-confess ka din ng ano, kahit sa isip mo lang, kinakausap mo yung sarili mo sa isip mo, na pino-confess mo na kay God yung mga kasalanan mo. And nagsisay sorry ka na rin. Yung lagi kong ginagawa is I accept, I did this, I accept. So doon mo makukuha yung ace and peace, ang conditional freedom na sinasabi nila. And ace and peace na kahit anong gawin ng isang tao na toxic or karmic, yung toxic and karmic na sinasabi nila, hindi pa nila hinil yung sarili nila sa mga kasalanan at pain syndromes nila. Kasama din yan. Kasi imposible na mayaman or mahirap or nakikisama lang. Imposible na hindi nakaranas ng insecurities. Natataman ang pride and ego nila. Para yung pride and ego mo is maging healthy. Hindi. At alam mo na rin mag-forgive sa iyong sarili at sa mga taong gumawa ng masama sa iyo. At ma-forgive mo din yung sarili mong gumawa ng mag-isip, magsalita at gumawa ng masama sa ibang tao. So, sa tingin ko, enough naman yung sinabi ko. Kung lahat ng tao, from leaders to mamamayan, mamayan to leaders, tutulungan nila ang sarili nila or magtutulungan at mag-share sila. Hindi yung laging, naninita pero hindi nila tinitignan yung sarili nila, yung likod nila, or yung leader. Ginagawa ko naman yung best ko, oo nga ginagawa mo. Pero sa likod din, may business ka kasing ganito, ganyan. Kasi yung rules natin ngayon, di ba, sa papel, lagi na lang sinasabi yun. Na kailangan ng ganito, BIR, permit, ganito, ganyan. Sila pa ang number one na mag-aangkat ng hindi dumaan sa papel. So, sinong hindi masasaktan doon? Kayo nga politician eh. Kayo mismo ang number one na gumagawa. Kaya lahat, napapabintangan kayo. Walang kasalanan ang mga mamamayan sa ganun. Kung ikaw mismo ang gumagawa ng masama. Di? Kasi mas advanced ka nga. Alam mo yung ganito, ganyan, pero hindi mo pinapakita sa mamamayan mo. Lalo yung mga uneducated or kulang sa knowledge or intelligence kahit nag-aral. Kasi yung mga politicians dapat alam nila yung rules, di ba? Rules sa bansa. Dapat yun kasi ang iano din natin na politicians. Yung alam talaga yung rules. At anong trabaho ng pulis. At yung posisyon nila. At yung ibang members nila. And
kailangan din nilang mag-shadow work sa sarili nila para magawa yung talagang trabaho nila. Lahat tayo actually. Para hindi lagi niyang dark yung iniisip mo, yung stress, depression, anxiety, or kung gagawin ko kaya to. Yung lagi kang may takot din na may sa'yo. May nakapaligid na mag-aakyat sa'yo, tapos may, alam naman natin lagi, basta pag sa politician din, kung may mag-aakyat sa atin, is gagamit ng weapons. Why not go to God? Mawawala yung fear mo na yan. Confidence and courage na lang na lahat ng ginagawa mo is hindi mo man alam or mali, basta pag isama mo si God sa lahat ng ginagawa mo is may result na sasabi nila. Kahit minsan nagkakamali ka, oo. At ipag-pray mo din naman na kung ikaw lang ang gumagawa, sana may tumulong sa'yo. And not be a hypocrite na sa likod din yan, may ginagawa kang masama. Kahit maganda yung ginagawa mo, tama yung ginagawa mo sa trabaho mo, pero sa likod, mag-against at ma-against yan. Hypocrite ka na yan. Minsan nagagamit pa natin ang Panginoon na sana hindi ako ano ba yun? Sana pag kunwari isa kang drug dealer or may gagawin kang, once lang naman nagagawin ko itong yung kukuha ng budget ko sa gusto kong gawin na business sa tax ng tao. God, sana hindi ako madoktar na yan. Sana hindi nila mapansin, ganun. Hindi na pagka kahit konti lang is mababaliktad at mababaliktad ka talaga. So kung ano ka dapat sa likod, ganun ka din sa harap. Sabay pagiging teacher din, yung pag-preach. Kasi minsan, yung pastors and priests, sila rin ang number 1 noon pa hanggang ngayon na abuser, sexual abuser. And dealers sometimes, human trafficking, and etc. Pag nanakaw din, ganun. Tapos parang ang ganda ng image mo sa harap. Kasi dahil sa confidence and courage mo, tapos sa ganda ng sinasabi mo, sitok. Hindi mo man lang narinigan ng merong sigurong gano'n na priest and pastors na ang galing magsalita pero mag-advise, hindi. Kasi alam ng taong to, very observant din yan. Kung kunwari na hindi kayo nakarinig ng advice sa kanya. Maggalak kayo kung narinigan nyo ng advice ang priest or preacher nyo or pastor nyo. Kasi pag hindi, alam niya yung pag-uugali nyo. Na ayaw nyo makarinig ng ganito, ganyan. Na ayaw nyo ng ganito, ganyan. Alam niyang natatamaan yung pride and ego nyo. So, kung nagsimula na siyang, baka na-try niya noon, biglang nawala yung wala nang nagsisimbang mga tao. Huwag kayong magalak kung yung ugali din nyo is mas gusto nyo makinig. Or lagi nyo gusto nyo naririnig or, ano yung isang part? Yung naririnig? Well, yun na lang. Yung gusto nyo naririnig is magaganda. Mahina po kayo dito at dito. Pag kunti lang na advice, nasasaktan na yung ego and pride nyo. Tapos maiirita kayo. Tapos darating ang hurt. Baka didiretso pa yung ng hatred. Kaya hindi na kayo pumunta sa simbahan na yun. Or hindi na kayo nakikinig sa preacher na yun. Or teacher. Kailangan natin i-accept na kailangan din natin makinig ng advice. Kahit sa mother and father. Kung nagtatalak yung tatay at nanay nyo na, ay, yung mga pera nyo, dapat alam nyo gamitin ng tama kasi krisis ngayon. Ay, ikaw na naman nagabihan ka. Pag araw-araw na yan, o diba, yung mga advices ng ating mga magulang na akala nila pinapagalitan tayo, yung mga galit na yan. Pero iba naman yung hindi naman natin i-allow na marinig natin sa ibang tao, yung bubuka, tanga, yung wala kang silbi, ganun. Yung hindi maganda, yan yung hindi maganda, yung toxic na sinasabi niya. Pero minsan, mas gusto pa natin yung nakikinig lalo sa social media. Yung nagsasabi ka naman ng truth, ikaw pang pinagsasabi ng arrogant or ignorant. Sino kayang ignorant o arrogant? Yung ayaw makinig sa katotohanan. Kasi nasaktan yung ego and pride or lumabas yung insecurities dahil sa mga narinig. Kung tama nga yung ginawa mo na trabaho, kunwari lalo sa gobyerno, tanungin mo yung sarili mo kung bakit may nagsasalita ng mga ganun. May naninita, kung kunwari sinabi ng isang mamamayan, parehas, lagi naman ganyan eh. Wala akong nakikitang result.
Baka yan, hindi nakikinig ng news, ganito, ganyan. Di sabihin mo, ng malumanay, hindi yung ganito, ganyan. And pag may nakita nga siya, pero wala sa sinabi mo, na promise mo, syempre magsasalita talaga yung mga mamamayan. At maghihingi ng resibo. So, basta kung alam mo naman na nag-stance ka sa right way path, lalo pag ang usapan is kay God, kasi talagang mararanasan mo yung kakaibang persecution na sinasabi nila, yung nakakauyam na tawa, yung tingin, ganun, yung tingin din nila na binababaka nila sa tingin, kasi ganun talaga, dahil sa pride and ego. So, palakasan talaga ng loob yan. Courage and confidence. So, kahit minsan, namamali ka ng words kasi hindi mo nga ma-explain, basta alam mo dito at dito. Yun ang gusto mong sabihin. At alam naman ni God yan. Minsan naman, naisip mo, uy, bakit yun ang sinabi ko? Pero ito yung nasa isip at puso ko. Pwede mo naman, anuin sa ibang videos mo eh. Or pag sinabi mo sa isang tao, pwede mo naman, ay, Mari, kuya, or ate, yung sinabi ko noon pala, ito yung tama. Parang ganun. Ay, pastor or priest or preacher or teacher, mga magulang sa anak, anak at sa magulang. So, sana, Pilipinas will be the center of good change, not bad change. Na magiging worse and worse and worse. Kasi worse na nga, magiging worse pa. Ipagpapatuloy nila yung gusto nila. Yung, di ba, na nagdaragdag ako ng spirituality kung sa dimension. Umalis na nga yung mundo sa third dimension. Pumunta na sa fifth dimension. Kayo pa gusto pa niyang ituloy yung third dimension na yan. So, ito yung meaning ko sa dimension na yan. May nakita kong nag-post sa TikTok tapos sinearch ka sa Google. So, yan yung sinasabi nilang dimension. Nakaano din sa consciousness natin. Kung ano ang dapat conscious ng isang tao pag nasa 5D na siya. And pati sa knowledge and intelligence. Wisdom. Sabi nila. So I think this is enough. Sinabi ko pa kanina na baka sakto na tong mga pinagsasabi ko. And thank you for watching. Let's always pray to God. And if we want that good change, pang malakasang prayer talaga yan every time. And do our work in ourselves, the shadow works that we are saying. And thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment if you want, share, so I go next videos.